Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan. Para tingnan ang estado ng koneksyon, nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad. Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi. Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon. Kasama po namin si Secretary Henry po. Si Sec. Asan na si Emis mo yata nakakabot eh. I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Seksani, 172 na yung nakakabit. Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakokonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa. Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:09 sa aga. Sa Western Visayas, Panay Island na tinamaan itong island-wide blackout. Ang pagsunod mo gid sa maasim watershed. Pinaka-purpose nila ini para sa operation nato. We have that in collaboration with the department. I am again standing up. Mapiktahan ang ila freedom of expression. Sa Office of Civil Defense naman po, balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas, siyudad kag probinsya sang Iloilo kag kutob sa malabutan sang amon pagserbisyo. Ding kaman nga bahin sang kalibutan naghatag kami sang katahuran, mayong aga. Good morning sa inyong tanan. Welcome sa isa naman edisyon sang pagpangalagad sang programa Balita, Issue kag iban pa. Adlaw kita karon sang Lunes, Hulyo 27, tuig 2026. Ini na mga biyan ang ika-4 kag katapusan nga Lunes, karon nga ika-7 nga bulan sang tuig 2026. Sa kinaandan manging kopod ninyo tugtog alas 9:55 subong nga aga. Ako ang inyo alaga JP Hervas. Sa aton mga suki tagpalamati all over Western Visayas, mga kauturan naton gikan sa probinsya sang Aklan, Antique, Capiz, Guimaras kag Subungman sa probinsya sang Iloilo. Mayan-ayan nga aga sa inyong tanan.
Ginatamyaw taman sing sa kamed-ayan nga aga ang tanan nga mga tagpalamati naton gikan sa probinsya sang Negros Occidental. Subong man ang tanan nga mga overseas Filipino workers and Filipinos living abroad nga nagaupod sa aton nga pagpangalagad pinaagi online. Ang pagpangalagad sa programa Balita, Issue kag iban pa inyong mabatian live sa 585 kHz sa lilisuan sang inyo mga radyo. Live man kita mga biyan nga mabatian sa aton official Facebook page, ang Radyo Pilipinas Iloilo. Subong adlaw mga biyan, adlaw sang Lunes, Hulyo 27. Amo ang ikaapat nga Lunes sang bulan sang Hulyo. Kag naanda na naton mga biyan kag santo man sa aton sining konstitusyon ang ikaapat nga Lunes sang bulan sang Hulyo sang kada tuig. Amo mga abyan ang napilian nga petsa para ipalayag sang presidente ang State of the Nation Address o konsona. Yes sir, that's right mga biyan. Kada ikaapat nga Lunes ang Hulyo ang mga Pilipino kag bisan ang iban nga mga tawo gikan sa iban nga pungsod sa kalibutan nagatutok kag nagapamati sa ginapahayag sang nagapungko nga presidente sang Pilipinas pinaagi sa iya pagpalayag sang State of the Nation Address o konsona. Sa idalom sang sona ginapahayag sa tanan nga mga Pilipino ang mga nahimo na sang gobyerno kag ang nagapadayon sini nga mga proyekto. Oportunidad man ini para sa presidente nga ipahayag ang panabuton nga mga programa kag proyekto nga ginaplano ipatuman sang iya administrasyon para sa pungsod sa masunod nga mga tinuig. Paagi man sa sona ginapahibalo sang presidente sa publiko ang pila ka mga ginaduso nga hagna nga ginahatagan sang iya administrasyon sang dako nga prioridad. Sang mga nagligad nga tuig ang State of the Nation Address masami nagasugod alas 4 sang hapon. Kada gatipon mga biyan sa batasang pambansa ang naglain-lain nga mga personalidad, lakip ang mga pamilya ka mga abyan sang presidente, mga senador, mga mamalidha sa kamara, mga celebrities kay iban pa nga espesyal nga mga bisita. Antes magatubang ang presidente sa Kongreso agud ihatag ang iya report tuhoy sa kahimtangan sang aton nga pungsod. Kag antes ang aktual nga sona masami nagahiwat anay sang ila regular nga session ang duha ka panalgan sang Kongreso, ang Senado kag ang Kamara de Representante. Lakip na diri ang pagpili sa ila tagsa ka mga opisyal. Kag kung balikan mga biyan ang maragtas, ang unang sona gin-deliver sa Nobyembre 25, 1935 sa panahon sang Commonwealth of the Philippines ni Anay Presidente Manuel L. Quezon sa Legislative Building sadto sa Manila nga amo karon ang National Museum of Fine Arts. Kag sa masunod nga mga tuig ginhiwat ang sona sa nagkalain-lain nga lugar. Sa President Sergio Osmeña kag President Manuel Rojas naghatag sang ila mga pagpamulong-pulong sa temporaryo nga Congress Building nga gintukod naman sa Lepanto Street sa Manila nga karon ginatawag naman nga SH Loyola Street. Samtang para sa iya ikaduha nga sona sa Elpidio Quirino naghatag sang iya pagpamulong-pulong halin sa iya hospital bed sa Johns Hopkins Hospital sa Baltimore, Maryland, USA. Ang iya nga mensahe naman naging palabot sa mga Pilipino paagi sa radio broadcast sang RCS. Sanday anay President Ramon Magsaysay, Carlos P. Garcia kag Diosdado Macapagal naghatag naman sang ila sona sa House Session Hall sang Legislative Building. Samtang sa sulod sang 21 ka tuig si Presidente Ferdinand Marcos Sr.
Nagatag naman sang iya mga zona sa nagkainlain nga lugar. Lakip na diri ang Legislative Building, Malacañang Palace, Quirino Grandstand, Philippine International Convention Center, Luneta Park kag Batasang Pambansa. Ang Batasang Pambansa amuman ang nangin kinaandan nga lugar sang zona sang nagsunod nga mga presidente. Tubtob sa iya anak nga nagapungko karon bilang presidente sang pungsod Pilipinas. At kung maduduban mga biyan sang Hulyo 24, 2023, si President Ferdinand R. Marcos Jr. nagpalabot sang iya zona kag labing una ining pabutyag sang presidente sang iya zona matapos ang iya unang 12 ka bulan bilang ika-17 nga presidente sang pungsod. Sa piyak sang mga panghangkat sang COVID-19 pandemic, nagpalabot sang iya sining zona si Presidente Marcos Jr. Kaging deliver naman sa Batasang Pambansa sa Quezon City sang Hulyo 25, 2022. Naglawig ang nasambit nga zona sang 1 ka oras kag 14 minutos. Sa diin kung maduduban ginlatag sang presidente ang iya mga plano bilang bagong nga leader sang pungsod nga nagatag sang prioridad sa mga proyekto kag pulisa nga nakasentro sa pagbangon sa ekonomiya pagatubang sa COVID-19 pandemic, foreign policy kag mga prioridad nga layi. Kag subong adlaw mga biyan Hulyo 27, lauban naton mga biyan ang pagpalayag sang ikalima nga State of the Nation Address ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Ano wala ang mangin prioridad sa pagatalakayon ni Presidente Marcos Jr. sa iya sining nga ikalimang zona, bantayan ni mga biyan sa pagdulong o sang sining zona special coverage sang Radyo Pilipinas. Ang aton mga kaupdanan sa Metro Manila nakabantay mga biyan sa mga latest happening o dito sa Batasang Pambansa kung sa diin natalana nga magpalayag sang iya sining State of the Nation Address ang aton nga presidente. Kag ini mga biyan ang iga-relay sa tanan nga mga integrated state media lakip na diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Talalupang dunman nga sa subong iya nga adlaw nga zona amuman ang labing unang pagpungko sang duha ka bag-o nga leader sang Kamara kag subong man sang aton nga Senado in the person of House Speaker Bogie D kag Senate President Sherwin Gatchalian. Bantayan mga biyan ha, mga kaundan sang mangin minsan ni Presidente. Although may mga initial kita nga mga impormasyon sa kung ano bala ang mga posibleng pagatalakayon sang aton sining Presidente. Kay no less than the President mga biyan ang nagdraft sang iyang speech na pagabasahon karon sa zona. It is expected to last for more than an hour kaangay sa mga previous nga State of the Nation Address. So, kung inyo madumduman sa nagligad ng mga tinuig, lakip sa mga ginapalabot sa presidente, ang iya sining nga mga dugang nga suporta sa mga magunguma, magagmay nga negosyante, pagpapag-on sang internet connectivity, o paghatag sa mga dugang nga mga personnel kag empowerment sa aton sining education system, ang mga suporta sa infrastruktura kag ang nagtatak sa tanan o ang nangin pahayag sang presidente nga mahiya naman kayo. Directed to those involved sa mga ghost project, sa mga infrastructure project nga tuman kamahal pero wala napuslan o kung substandard pag-abot sa mga pumuluyo. So madamo sa mga balantayan kung ano ang mangin unod sa zona ni Presidente Marcos Jr. kag pila sa aton sining nga mga kauturan diri sa Western Visayas ang tigayon taman nga na-interview mga abyan
kung ano ba na ang ila sining ginalauman nga igahambal ni Presidente Marcos sa iya nga State of the Nation address. Igapabati naton ina mga biyan sa digid lamang madugay, lakip na ang mensahe ni Tatay Antonio Sonye, isa ka agrarian reform beneficiary sa Haro, Iloilo City, nga lakip sa mga nabuligan sang ginparmahan nga New Agrarian Emancipation Act, na isa sa mga naghatag paglaom kaga subong man kahamungayaan sa madamo nga mga mangunguma sa pungsod Pilipinas. Pero antes kita magpatpat sa mga dugang nga mga pahayag, magakuha kita na mga biyan sang latest updates sa lakat sang panahon. O hibaloon naton sa Pag-asa Iloilo mangin panyempo sa mga adlaw sang Lunes, especially nga tikay na sa aton sining pagbiyahe padulong sa opisina. May paggurugalom kita nga mga nasiplatan mga abyan. O ano kadako ang posibilidad nga magatupa ang pag-ulan sa mga adlaw matapos ang pila ka mga pag-ulan sa nagligad iyang adlaw sa Huwebes, Biyernes kag Sabado. Kaupod naton sa piyak nga linya for the latest updates sa Pag-asa. We have Ma'am Leonor Silvestre sa DOSD Pag-asa Iloilo. Ma'am Leonor, good morning. Hi, hello, good morning. Muna ang ating latest weather update para sa karon nga adlaw sang Monday, July 27, 2026. So, southwest monsoon ang nag-aapekto sa may Luzon, kag diri naman sa western Visayas. Ay generally fair weather kita, pero wala man natin ginadula ang mga posibilidad sa mga isolated nga mga pag-ulan, pangalat kag panag-uob, labi na gid sa hapon kag kagabihon, tuga sa mga localized thunderstorms. Mahina tubtub makasarangan naman ang hangin natin nga magahalin sa direksyon southwest nga magadala sa mga makanay tubtub makasarangan na pagbalod sang aton kadagatan. Forecast temperature natin generally nasa 24 to 33 degrees Celsius. Ang adlaw na butla kaging alas 5:37 sang aga kag magatunod ini alas 6:15 karon sa hapon. Kag muna ang aton latest weather update halin diri sa may Iloilo Doppler Radio Station. Ako si Leonor Silvestre, madam agad nga salamat. Talalo pang doon ma'am no sa nagligad nga mga sinimana daw kada simana ma'am may ara kita sa bagyo nga gina-monitor sa aton sining Philippine Area of Responsibility. As we bid goodbye sa bulan sa Hulyo ma'am, may lauman pa bala kita nga bagyo nga posible maghingagaw sulod subong iya nga bulan. Well, sa ato karon sir ay wala naman na kita may gina-monitor nga weather disturbance sa sulod or sawa naman na sa atong parser. I see. Pero ang ining mga gurugal o ma'am nga aton nga nasiplatan kaina, ano ini siya ma'am? Localized thunderstorms lang ini? Dala pa ini ba na sa southwest monsoon ma'am? Dala na sir sa mga localized thunderstorms sir. I see. So despite da nga wala sa mga low pressure area na bagyong ginalauman magsulod sa bunga semana, mahimo sa gihapon ma'am nga maka-experience sa iya sang pag-ulan ang pila ka mga lugar sa kabisan na katungdan. Yes sir, possible mga sir maka-experience kata sa mga isolated mga pag-ulan sa especially nagit sa hapon or diga sa gabi tuga sining sir mga localized thunderstorm. Alright, madamo gi nga salamat Ma'am Leonor Silvestre, ma'am sa imo sining oras kag impormasyon. Welcome sir, kag good morning sa inyo sila. There you have it mga biyan, latest update sa lakat sang panahon gidulong sa aton sang Pag-asa Iloilo. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:20 sa aga sa aton sining pagpanumbalik mga biyan. Igapabati naton sa inyo ang pagpasalamat sang isa ka agrarian reform beneficiary sa probinsya o kung sa syudad sang Iloilo na nakabaton mga biyan sang dako nga bulig in the form of condonation sang utang mga abyan sa bangko angot sa ila sini ginatalauma nga duta. Pamatian naton ang pahayag ni Tatay Antonio Sonye sang Bituon, Haro, Iloilo City pagkatapos lamang sang pila ka pahanumdom. Tungo sa bagong Pilipinas. Sona 2026.
isang taon matapos ang ika-4 na State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. noong 2025, mas pinalawak pa ang abot ng walang gutom program, alinsunod sa layunin ng Pangulo na wakasan ang kagutuman sa bansa. Bilang suporta rito, inilunsad ng Administrasyong Marcos ang Walang Gutom Kitchen na araw-araw naghahain ng mainit at masustansyang pagkain para sa mga street dweller at iba pang kabilang sa vulnerable sector. Target ng DSWD na magtatag ng kabuang 12 Walang Gutom Kitchen sa iba't ibang panig ng bansa. At as of July 2026, umabot na rin sa 219,304 individual at pamilya ang nasilbihan ng libreng hot meals sa ilalim ng inisyatibong ito. Nagpapatuloy rin ang distribusyon ng electronic benefit transfer cards na may 3,000 pesos food credits na maaaring gamitin sa pagbili ng piling pagkain sa mga akreditadong tindahan at kadiwa stalls. Samantala, nitong Hunyo 2026, isang substitute bill ang inihain upang gawing permanente programa ang Walang Gutom program ng DSWD. Layunin nitong matugunan ang involuntary hunger, suportahan ang mga low-income household, at higit pang palakasin ang lokal na produksyon ng agrikultura sa bansa. Pangako sa bayan, tungo sa bagong Pilipinas. Sona 2026. Maging fuel efficient so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Ang sumitsit ay bang-mang-mang, ang sumipol ay bang-hung-hang, ang babae sa lansangan, huwag iritan kundi igalang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag iritan kundi igalang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Sana'y tiyakin ng mga magulang kung maipanganak akong malusog. Kumain si nanay ng may sustansyang vitamin A panlaban sa impeksyon. Para din sa mata, balat, bumbunan at mga buto. Iron, pampabuhay ng dugo at muscles. Iodine, pang-iwas sa komplikasyon at pagiging abnormal. Importante din ang check-up kay doktor. Kasi healthy nanay, ganda buhay. This is a public service announcement. Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang Oplan Contra Text Scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahina-hinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link. Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa Oplan Contra Text Scam. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:30 sa aga. Sige hapon nagapamati ka mo sa pagpakalagad sa programa Balita, Issue kag iban pa. As mentioned earlier, mga biyan, ang State of the Nation Address isa kapalagyan para maplastar sa presidente ang iya sining nga mga hinimuan kag at the same time mga plano para sa pungsod. And speaking of hinimuan mga biyan, isa sa mga nagatatak karon nga programa sa ngaton sining nga presidente, particularly para sa mga agrarian reform beneficiary nga ginapatuman mga biyan sang Department of Agrarian Reform, ang pagpanagtag sang Certificate of Condonation with Release of Mortgage o COCRUM nga nasaad mga biyan sa ginpermahan nga New Agrarian Emancipation Act ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Sa idalom sang sining nga programa, dalayon nga ginapanas sang gobyerno ang tanan nga utang sa bangko, including na dira mga biyan ang mga interest may kaangtanan sa ila sini ginatalaw mga duta. Kag diri sa Western Visayas including sa Negros Occidental,
ginakalipay naton mga abyan nga natapos na sang Department of Agrarian Reform ang pagpanas sang utang kag pagpanagtag mga abyan sang mga kokrom sa tanan nga mga mangunguma sang aton sini nga mga ARB diri sa Western Visayas kag subong man sa aton sini nga mga ARB dito sa Negros Occidental. Kag isa sa mga nakabenepisyo diri si Sir Antonio Sonye, isa ka farmer leader o dito iya sa barangay Bituon, Haro, Iloilo City. Si Tatay Tony ang may utang pakuntani sa bangkong halos 80,000 pesos. Pero bangod sa kokrom kaga sa pagpatuman sang New Agrarian Emancipation Act ni Presidente Marcos Jr., ang ining halos 80,000 pesos ang dalayon nga ginapanas sang aton nga gobyerno. Kag sa baylo nga ibayad sa bangko, ang ining 80,000 pesos mga abyan nagserbe nga kapital para nga mapasanyog ni Tatay Tony ang pagtanom sa mga utanon kag pagsagod sang kasapatan. Nangin palaagyan man ang ining programa sang gobyerno para nga mabayaran niya ang matrikula sang iya sining nga mga apo. Yari pamatian naton kag tanawon ang feature story tuhoy sa benepisyo nga dala sang New Agrarian Emancipation Act sa pamilya ni Tatay Tony. Pagkahamungayaan, ini ang dala sang New Agrarian Emancipation Act nga ginpirmahan kag ginpatuman ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. sa pamilya ni Antonio Sonye, isa ka agrarian reform beneficiary kon ARB gikan sa Haro, Iloilo City. Pagsaysay ni Tatay Tony bangod sang paghatag sa iya sang Certificate of Condonation with Release of Mortgage kon kokrom nga dalayon nga nagpana sang halos 80,000 pesos nga utang sa iya ginatalaumang nga duta. Nahatagan siya sang dugang nga pondo para mapasanyog ang iya pagtanom sa mga utanon kag pagsagod sang kasapatan. Nakabulig man ang programa sang gobyerno para mabayadan ang matrikula sang iya mga apo. Ang kokrom na ito ay talagang tulong, pag-asa at ginhawa na ibinigay ng ating mahal na Pangulo sa mga magsasaka. Subong nga naghihilapit na ang State of the Nation Address o Konsona ni Presidente Marcos Jr., excited na si Tatay Tony kag ang iya pamilya nga mabatian ang mga nalabot na kag plano pa nga ipatuman ni Presidente para sa pungsod. Nagalaom siya nga mabatian sa Presidente ang dugang nga mga suporta para sa mga mangunguma, kaangay siyang dugang nga kapital kag kagamitan. Nagapanugyan man siya sa Presidente nga mabuligan ang ila asosasyon nga mabutangan sang dalan padulong sa merkado ang ila kaumahan. Agud mapahapos ang pagbiyahe sang ila produkto padulong sa mga bumalakal. Ang inaasahan po naming mga magsasaka na mapakinggan, sana magkaroon kami ng sapat na tulong at saka ang sa akin dito, sana matuloy ang farm to market road. Dahil ang aming mga produkto, pinapasan pa namin hanggang sa main road. Yan po ang talagang hiling ko kay Pangulong Bongbong Marcos na sana lagyan niya kami dito ng farm to market road. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. There you have it mga biyan, ang kabahin sa report na to, no, tuhoy sa nangin epekto sang New Agrarian Emancipation Act sa pamilya ni Tatay Tony o sa pamilya Sonye sang Barangay Bituon, Haro, Iloilo City
nga isa sa linibo ka mga ARB sa aton sining rehiyon nga nagkabenepisyo sa sining programa. Ang dalayon nga pagpana sang utang sa bangko sang mga benepisyaryo sang Agrarian Reform Program na ginapatuman mga biyan sang Department of Agrarian Reform. Sa repatian mga biyan ang ginalauman nga mga mensahe ni Tatay Tony. O lakip diri ang pag-anunsyo angot sa paghatag sa dugang nga mga suporta sa ila sining mangunguma. And on his case, tuyag niya mga biyan nga mabatian kag matuman ang iya sining handom nga makatukod sa isa ka farm to market road sa ila sini iyang uma. Okay, as mentioned sa pag-interview sa iya, kag sa aton man nga pagbisita sa ila sini nga lugar, kinahanglan mo pa magtakla sa pader para nga makalabot sa ila sini nga uma. Although may ara man siyang alagyan, pero taman ini kakitid. May ara sang dalan halin sa main road, on the way sa circumferential road, pero taman ini kakitid for now nga motor lamang ang makasulod. Di amo na ang rason kung ang ila sini nga mga produkto kinahanglan pa nga pasanon o para lang nga makagwa padulong sa main road. With farm to market road, ginalook forward niya nga ang ining bulig sa gobyerno makapasanyo gid sa ila sining pagbiyahe sang produkto at the same time sa pagbakal sa mga kinahanglanon nila para sa ilang kaumahan. Kag hindi ini imposible nga matuman o katibalan taman nga sa kadamo sa mga proyekto na nga napatuman sang aton sining administrasyon, lakip na dira mga farm to market road sa nanaytuhay nga mga komunidad sa aton sining pungsod. And as mentioned earlier mga abyan, natapos na sang DAR o kon Department of Agrarian Reform ang pagpanagtag sang kokrom diri sa Western Visayas kag Negros Occidental. Suno sa DAR Western Visayas na kumpleto na ang pagpanagtag sang 60,000 ka kokrom para sa 44,388 ka ARB halin sa 5 ka probinsya sang rehiyon nga dalayon nga nagpana sang masobra sa 2 ka bilyon ka pesos nga utang sa duta nga ila ginatalauma. Samtang sa kapin 44,000 ka benepisyaryo, halos 21,000 ka mangunguma ang nabuligan sa probinsya sang Iloilo. Masobra sa 18,000 sa probinsya sang Capiz, kapin 3,400 sa Guimaras, 920 sa Isaklan, kag 701 sa Antique. Samtang sa Negros Occidental, natapos naman sang DAR Negros Island Region ang pagpanagtag sang 158,165 ka kokrom para sa kapin 109,000 ka ARB sa nasabit nga probinsya. Ini nagresulta mga abyan sa pagpana sa kapin 19.4 bilyones pesos nga gintingog nga utang sang mga maguguma. Ang madasig nga pagkumpleto sang pagpanagtag sang kokrom sa Western Visayas pati na sa Negros Occidental, kabahin sang pagtuman sang DAR sa mando ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nga mahiluway sa utang ang mga mangunguma nga benepisyaryo sang agrarian reform kag mabuligan sila nga mangin mas produktibo kag mag-ayo ang ila pangabuhi. Magluwas sa Department of Agrarian Reform, isa pa sa mapisan nga ahensya sang gobyerno, ang aton sining Department of Agriculture. Pila man ka milyon kag linibo nga mga farm to market road ang napatuman na sa aton sining gobyerno pinaagi sa Department of Agriculture. Pero magluwas sa mga dalan pakadto sa aton nga kaumahan, isa man sa mga ginatutukan sang aton nga administrasyon ang pagparagtag sang mga makinarya kag kagamitan para sa aton nga mga mangunguma. Sa aton nga pagpanumbalik, istoryahan ta naman mga abyan ang tuhoy sa napanagtag na nga mga ayuda
particularly ang farm machineries and equipment sang Department of Agriculture diri sa Rehiyon 6. Ini kagiban pang impormasyon pagkatapos lamang sang pila ka pahanumdom. Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then pero tuwang-tuwa pa din ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free. Namamasyal pa sa luneta nang wala. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:43 sa aga sa gihapon nagapamati kamo sa pagpangalagad sa programa Balita, Issue kag Iban pa. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Mga biyan, as mentioned earlier, isa pagid sa mga ginatutukan karon nga programa sa ngaton sining nga gobyerno para mapasanyog ang food security sa ngaton sining nga pungsod, amo ang pagpanagtag sa mga makinarya kag kagamitan sa aton sining nga mga mangunguma. Tigayon naton nga nakuhang impormasyon gikan sa Department of Agriculture Western Visayas kag sila ang nagpahayag nga naglabot na sa masobra 8.2 billion pesos ang gintingob nga balor sa mga makinarya kag kagamitan sa kaumahan ang napanagtag sa Department of Agriculture Western Visayas sa sulod sang 4 ka tuig nga pagpangalagad ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Idi ang naghatag sa ginhawa kag subong man paglaom sa masobra 1,000 kasosasyon sa mga mangunguma sa aton nga rehiyon. Nakip sa mga napanagtag mga biyan ang 4-wheel drive tractors, rice transplanter, combine harvester, kag rice mill para nga mapabaskog ang produksyon kag post-harvest operation. Ang mga katuwang ahensya sa agrikultura kaangay sang BFAR, NDA, PCA kag NFA ang naghatag man sang dugang nga mga makinarya para sa mga mangunguma kag mga mangingisda sa rehiyon. Ang mga bulig nga ini ang lubos nga ginapasalamatan sang aton nga mga benepisyaryo. Nakip na dari ang mga nagbaton sa nga tinalikdan iyang simana pinaagi sa aktibidad nga giniwat sa Dumangas, Iloilo. Ang isa diri si Nanay Thelma Estocada, presidente sang PD Moonfort North Irrigators Association. Nagpalabot mga biyan sang tuman nga pagpasalamat sa aton sining nga presidente sa dako nga bulig nga nabaton nila nga rice combine harvester kag 4-wheel tractor sa paghanda sang ila sining nga duta kag sa ilang post-harvest operation. Malipot lang ining mabyan nga pahayag ni Nanay Thelma Estocada sang PD Moonfort. Iga-play talang ini mga abyan ha. Again, this is Nanay Thelma Estocada sang PD Moonfort sa Dumangas, Iloilo. Again, pamatian naton si Nanay Thelma Estocada. Marcos Jr., napakalaki pong benepisyo ang natanggap ng association dahil po ito nakakatulong sa aming land preparation at saka sa post-harvest na kailangan ng mga magsasaka. Taos-puso po kami nagpapasalamat kay President Ferdinand Marcos Jr. at saka po kay Secretary Kiko Tio Laurel sa napakagandang handog sa mga magsasaka, lalo na po sa aming association, ang PD Moonfort North Irrigators Association po. Patian ang bahin siyang payag ni Ma'am Thelma Estocada sang
PD Moonforth North Irrigators Association. From Irrigators Association, halin sa sektor sang kababainhan kag mga mangunguma, isa man sa aton nga nakuhaan sang pahayag mga biyan sang pagpasalamat sa presidente, si Ruel J. Kauyunan, isa ka national finalist ang Young Farmers Challenge sa dako nga bulig nga iya nabaton gikan sa aton nga gobyerno. Pamatian naton ang pahayag ni Mr. Ruel J. Kauyunan. Hi, I am Ruel J. Kauyunan from Barangay Arapa, City, Iloilo, and one of the beneficiaries of the Young Farmers Challenge program ng Department of Agriculture. Malaki po ang naging tulong ng programang ito sa akin, sa aming pamilya, at sa aming pangkabuhayan. Dahil po sa mga suportang aming natanggap, nabigyan mo kami ng puhunan upang maumpisahan ang aming negosyo at mga libreng trainings upang mas mapatatag at mas mapalago ito. Dahil dito, nabigyan din po kami ng pag-asa at kumpiyansa na maabot ang aming mga pangarap sa buhay. At pagkakataon po na makagawa ng mas maganda at dekalidad na produkto upang maibahagi at may pagmamalaki sa ibang tao. Nais ko din po na maging inspirasyon sa mga kapwa kabataan na pasukin ang pagninegosyo sa agrikultura. At higit sa lahat, taus-puso po akong nagpapasalamat sa Department of Agriculture sa Young Farmers Challenge Program sa patuloy na pagsuporta sa mga kabataang magsasaka at negosyante. Nabatian mga biyan ang kabahin sa rin payag ni Mr. Ruel J. Kauyunan sang Pinta Choco kag isa sa national finalist ng Young Farmers Challenge. Si Kauyunan mga biyan ang naging regional winner sang kompetisyon sa Western Visayas kag nagpadayon bilang isa ka national finalist sang tuig 2024. Sa kabugusan, si Kauyunan ang nagbaton sang 230,000 pesos nga premyo pinaagi lamang sa iya sining pagpasakop sang iya nga negosyo nga Pinta Choco. Ang parehong mga training nga ginhatag sang DA kag banpang ahensya sa gobyerno amo ang nanginyabi agud mapadako pagid niya ang iya special banana chips business. Nagalom si Kauyunan nga ang iya nga kadalagan mangin inspirasyon sa iban agud halakson ang mga oportunidad sa agrikultura. Samtang, tigayon man naton nga na-interview si Ma'am Marilu Gonzaga ang tagdumala sang Dingle Multipurpose Cooperative sa Dingle, Iloilo. Ang iya sincero nga pagpasalamat sa gobyerno, ang iya nga ginpalabot bilang isa sa mga benepisyaryo sa mga sangkadiwa financial grant assistance sa Department of Agriculture. Suno sa iya, dako gid nga bulig ang programa bangod naghatag ini sang pondo para makabakal sila sang palay halin sa mga manguma sa Ilabanwa. Nabaton man sa kooperatibang isa ka delivery van nga gingamit sa pag-deliver sang bugas pakadto sila kadiwa store kag isa ka rice mill color sorter agud mapataas ang kalidad sang ila bugas. Dugang panigunsaga ang tanan nga bulig nga ini nagdugang sangkita sang ila kooperatiba kan nakabulig agud mapalapnag ang ila ginahingad ginalabot nga food security. Pamatian naton mga biyan ang pahayag ni Nanay Marilu Gonzaga. Ako si Marilu V. Gonzaga, tagapamahala ng Dingle Multipurpose Cooperative sa bayan ng Dingle, Iloilo. Isang beneficiaryo ng Kadiwa Financial Grant Assistance ng Department of Agriculture. Malaking tulong ang programang ito dahil nakatanggap kami ng mga pondo para ipamili ng palay ng magsasaka sa aming bayan. Delivery van na ginagamit maghatid ng bigas papunta sa aming Kadiwa store at pambili din ng rice mill color sorter upang mapaganda ang kalidad ng aming bigas. Ang mga benepisyo nito ay nakadagdag ng kita sa aming kooperatiba at nakatulong din kami makamit ang layunin ng Department of Agriculture sa Food Security Program. Maraming salamat po. Naging kabahin sa ngan payag ni Ma'am Marilu Gonzaga ang manager sang Dingle Multipurpose Cooperative. Nabatian mga biyan ang mga mensahe sa pagpasalamat, mensahe sa paglaom sang aton sining nga mga benepisyaryo sa nunay tuhay nga mga programa sa gobyerno
sa idalom sang mga pagtingwa sa Department of Agrarian Reform kag Department of Agriculture. Bantayan ang mga dugang pa nga mga payag sa mga benepisyaro sa nunay-tuhay nga programa sa gobyerno kag ang ila sini mga expectations sa State of the Nation Address ni President Ferdinand R. Marcos Jr. karon sa hapon sa iban pa nga mga public affairs program sa aton sining palatuon sa aton siningaw istasyon. For the meantime, wala kita sang oras nga nabilin sa aton sining pagbakalagad. See you tomorrow, same time, same station. Sa ngalan sang akon mga katuwang teknikal, Mr. Alan Defante sa studio, kag Mr. Rochelle Jones Hotahero sa transmitter. Ako naman ang inyo nangin alaga, JP Hervas. Madamo nga salamat sa inyong pagpamati. Maayong aga, Pilipinas. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.